buong K20 Type R, binaba ko yung black, nagpalit ako ng K24. Grabe intake boys, oh. Pucha, gapuno sa taba, no? Saan to dito? Daihatsu 目標のマイナス1秒を検証するため新旧2台を同一条件でタイムアタック。まずは旧型 Kung isang car guys sa Pilipinas, alam mong isa to sa mga holy grail ng mga JDM fanatics dito sa atin. From street car racing to car shows, iconic ang status nito. Tara, pag-usapan natin ang Honda Integra. Ang DC2 ay part ng third generation ng Honda Integra. Nag-start yan around 1993 sa Japan. May dalawang ang itsura yan. Yung pre-facelift ay tinatawag nilang bug eye dahil sa apat na bilog na ilaw. Pero yung pinakasikat at pinamaganda para sa atin ay yung facelift model na may slanted at rectangular headlights. Yan ang classic na DC2 look. Dito unang sumikat yung B18C na VTEC. Walang turbo, walang aberya, pero ang high revving na tunog at power delivery, astig. Parang may extra na cambio pagka naabutan mo na yung VTEC crossover. Noong 1995, pinakawalan ng Honda ang Integra Type R. Ito yung ultimate DC2. Di lang yan modified na Integra. Special talaga yan. Ngayon, bakit nga ba pumotok yung Integra Type R? Maraming nagsasabi na ito daw yung greatest front wheel drive of all time pagdating sa handling. Double wishbone suspensions para sa lahat ng corners na nagbibigay ng precise control sa gulong. Mas magaan, mas matibay, at inalis na nila yung excess weight para mas gumaan pa. Tapos mas matigas at welded na chassis para mas matibay ang handling. Isa ring naging rason kung bakit sumikat tong Integra na to dahil binuo siya para magbigay ng isang pure driving experience. Nakafocus to sa mechanical driving experience natin. Wala masyadong electronic intervention. Kaya direkta at true ang feeling ng driver sa kalsada. Meron tong short throw manual transmission at well-weighted pedals na nakadesign para sa heel and toe shifting na nakaka-add sa involvement ng driver. Syempre magagamit mo yan sa track talaga. Hindi na mawawala dyan yung kanyang mismong makina, yung B18C na may 1.8 liter engine, tapos sasabay mo pa ng VTEC. Sobrang taas nga ng horsepower na binibigay nito para sa panahon na yan. Pagdating sa kanyang transmission, meron tong close ratio. Ito yung dikit-dikit na gear para mas mabilis ka umarangkada. Tapos titeranan mo pa ng LSD o limited slip differential para hindi ka mag-spin kapag mabilis ka sa corner. Kaya pangkarera talaga ang feeling. Nag-end ng production ng DC2 around 2001. Pinalitan siya ng DC5. Maganda rin ang DC5 pero iba talaga ang soul ng DC2. Hanggang ngayon, ang DC2 Type R ay isang dream car para sa nakararami. Hindi lang dahil sa bilis, kundi dahil sa raw, pure driving experience niya. Ito yung kotse na kailangan mong i-drive para maramdaman mo talaga. Isa siyang tribute sa VTEC engineering at pure speed na walang shortcuts. Dahil sobrang bihira nang nabubuo dito sa Pilipinas ng DC2 na matino, tinayo ko pa yung dagupan para may pakita lang sa inyo, ma-experience natin sabay-sabay ang raw feeling kapag nakasakay ka sa isang Honda Integra. Kaya samahan nyo ako, sabay-sabay tayong maaliw. Let's go! Okay boys, welcome back sa ating panibagong video. Dito tayo ngayon sa Dagupan. Kasama natin si Sir Ian, no? Hindi ko maalala pero I think ito yung pinakauna nating time na makakapag-review ng Integra. Kitang-kita mo naman. Boy, Tudor yan. Pakilala ko pala yung owner sa inyo, boy. Si Sir Ian. Okay naman. Buti natuloy din yung ano natin. Nakailang chat namin ni Sir Ian. Kaso, sir, parang madalas bumagyo dito, no? Oo, madalas. Ewan ko, no? Pero dito kasi sa Pangasinan, parang sobrang daming mahilig mag-kotse talaga, no? Ngayon, dito marami. Kadalasan puro Honda. Papakita namin sa inyo, Integra. Bakit Integra, bossing? Nung kabataan ko kasi, natatandaan ko, mahilig ako sa mga video games. Tapos yun, nilalaro ko. Paborito ko DC2 at saka DB8. Dati, nag-start ako puro Civic talaga. From EF, EG, EK. Tapos ito, naging Integra na. From EF to EK, tapos Integra. Actually, nakuha ko siya stock pa. Orig left siya, tapos USDM, round face. Talagang all stock siya, tapos kulay black pa. Tapos last year, tagal ko rin ginawa to natambak pa Talagang kinalas ko lahat yan, talagang shell lang. Ganun? Maproseso pala talaga, boss. Tanggal lahat, tapos yun, restore. Palit ng mga kailangan palitan. Tinanggal ko lahat kasi yung USDM, beige. So ginawa kong black talaga para maging JDM spec. Ang pogi ng pinto. Di ba may Type R din na ganun, sir? Meron talaga. Ganyan din. Wala lang sunroof. Tapos may konting difference lang sa may mga tie bar sa ilalim. Tigas ng body, pag-aalam ko same lang Actually, mas matigas pa ang USDM Ibang gauge ng bakal niya. Oo, kasi syempre US spec to, no? Oo. Tapos meron siyang mount sa ilalim na bracket sa likod ng upuan. Pero tinanggal ko, ang bigat Tsaka tingin ko parang mas okay kapag US kasi may sunroof, no? Sunroof, oo. Orig niya yan. Talagang wala akong ginalaw dyan. Repaint lang talaga yung body. Tapos ito, buong harap,
pinalitan ko rin ng JDM. Tapos bumper, ginawa kong 2000 spec, 99-2000 spec. Pero sir, kumpara sa EK, mas magastos ba kapag Integra? Same lang kasi alam ko tumaas na rin ng parts ng Integra Swerte ko lang, matagal na ako nag-i-Integra. Marami akong extra parts. Bumper, hood, fender, marami ako. Tinatago ko lang. Buti na lang sir, no? Pati mga headlight, medyo... Dati kasi tinatapon lang yung presyo niyan. Ang habulin talaga dati sir, SIR talaga, EK. SIR, EG, oo. EG ko, meron akong EG dati. Pakita ko sa'yo, pero matagal na SIR2 setup rin talaga lahat. Pero ang makina ko, shock turbo. Yun na lang ang kulang na lang ng B16 na makina para maging EG6 na SIR2. Sir, pwede ba natin ipakita yung Sige. makina? Ito, sir, Monster Hood ba tawag dito? Oo, pero feels siya. Feels. Oo. Parang mas mababa yung niya compared sa Monster Hood, no? Medyo. Parang vent siya na Pakita natin yung makina, boys. Pang! K24 ba to, bossing? Buong K20 Type R. Tapos binaba ko yung black, nagpalit ako ng K24. Grabe intake, boys. Kapuno sa taba, no? Saan to dito? Nandyan sa ilalim ng bumper. Boys, ang kapal na ito. Oo. Boy, hindi mo gano'ng kakapal. Ang taba. Almost OEM naman lahat. Ang aftermarket, kung mga pag K-swap kasi, yan ang problema, yung mga mounting, fuel line kit, tapos headers. Sa makina ko, stock sa halos Ang laman lang niya, puro Type R. Type R lahat, except yung black. Tapos Grabe. yung transmission ko, naka Cusco RS na LSD. Pero hindi ko na binuksan kasi yung transmission Pero yung kinuha ko yung half cut, ito boss. Meron RS, Cusco RS. Boys, tignan nyo gano'ng kakapal yung headers nito. Sir, ilan ang pipe nito? 2.75. Buyo. 2.75 tapos 3-inch yung muffler ko. Ano pala to? Fiber, oo. Fiber. Feels yung brand. Urig, surplus ko nakuha yan Tapos, Parang okay din pala i-body color ang sir, no? oo. Actually, nakuha ko siya, ganyan body color. Pero ang expected ko, magiging maalon siya, pero not Hindi, bad, no? malinis, oo. Malinis din pala. Meron din akong ganito, spoon Pininturahan din nung hapon. Ginawa niyang championship white. Pero in-script ko binalik ko sa carbon sayang Parang mas gusto ko body color, Oo, body color. Yung ilalim, hindi ko na rin ginalaw, as is, yan na yan. Parang tago, no? Oo, tago. Ikaw mismo, sir, ang nagpa-case swap. Ako lahat. Ang hindi lang akong gumawa dito, yung pagbuga lang ng paint, yung tao ko lang. Pero lahat, from scratch, from buo, wiring, install ng parts, ako lahat, boss. Ikaw mismo po ang gumagawa? Ako talaga. Makalikot talaga kayo dati. Oo, bata pa lang, hilig ko na yung Hilig tayo sa mga Lego, tapos yung mga RC. Yan ang ginagawa. Sir, ikaw nagsampa? Ako lahat. Ikaw naggabit ng... Oh? Lahat, pati wirings, pati pinag-aralan ko talaga lahat. Hindi ako humanap ng magwa-wiring lahat. From EF, EG, lahat. Ako rin ang nagwa-wiring kasi. So, yun ang hilig ko rin, mag-wiring, magkabit. Pero may shop din kayo, sir? Meron. Dati sa labas, pero ginawa ko sa bahay na lang. Tignan nyo gaano kalinis ang Yan, pan-daily engine yan. bay. Ginagamit. Nakwento pala ni sir, pan-daily to. Oo. Ano sa family nyo, ito lang ang sasakyan nyo? Hindi. Meron pa akong isa nito 4-door, pero i-restore ko pa yung paint. Yun yung unang kinay-swap ko. Tapos meron pa, natira na lang sa akin is, meron pa akong bagong kuha nung September, CRV na Gen 2. Ang Integra kasi, ang harapan ng Integra, medyo mas forgiving, medyo mas malaki, no? Medyo. Compared sa EK. Oo. Sa EK, parang inusog na dito yung radiator, mapupunta na sa Tsaka ilalim. medyo mababa ng konti engine. Tsaka medyo parang nakatagilid, no? Oo. Dito Problema magandang kasi sa orientation, EG, minsan pag mga ESI, tumatama itong mga to. Tapos pag nag-power steering pump ka, tatama sa hood. Bilhin lang sila Integra, sir, no? Oo, pwede. Bilhin na lang ng Integra. Ang mahal na option din, no? Pero ngayon, taas na rin ang presyo Dati, maraming nagbebenta ng Integra na medyo mura Ngayon, kahit marami pang pagawain, kahit mga DC2 na urig, grabe yung presyo na ngayon. From the stock na Integra DC2, ano po bang makina nito? Yung nakuha ko to, naka B18B black, tapos VTEC head. Pero yun sir ang stock ng ano? Yun ang stock niya. Nung nakuha ko kasi nag-uusok yung makina black. So, dinispose ko yung head, transmission. Ginawa kong B18C na buo. Nung nagsawa ako sa B18C, nag-case-off na ako. Mahal sir ang inabot nito. Medyo mura pa yung whole unit ng makina. Medyo mas mababa compared ngayon. Kasi nakuha ko to boss, 2018 ko nakuha tong unit. Pero change engine ko sa last year lang Pero matagal na sa akin yung makina. Compared sa, syempre nagdaan na po kayo sa mga sa mga B-series, mga Sokdok. Oo. Compared po sa K-series, ano po ang masasabi nyong difference? Sa power, malayo ang K-series sa totoo lang Actually, tinakbo ko to nung September sa Clark. Tuwang-tuwa ako kasi ganyan na. Wala na akong ginalaw, ganyan na. Wala nang kalas-kalas, sir, no? Wala nang kalas. All stock. Ganyan na. All glass, all metal. Pati interior, wala akong ginalaw. Nag-13s 13s? Oo. Yan na, pati gulong ko. Yan na yun.
Ano to gulong? NS2R? NS2R na 21545 Na Nankang, boys. na 120 treadwear. Tapos ang lalaki pa ng preno ko, 300mm NSX. Boy, tignan mo yung preno. Oo, sobrang bigat niyan, boss. Ilang day bago ma-swap ang makina niya dati? Actually, mabilis lang to, boss eh. Ang nagpatagal lang sa akin, ginamit kong ECU is Fuel Tech. So, inayos ko yung wiring talaga. Tapos pinagana ko lahat. Tapos sa tulong din ng tropa ni John Patrick, sa kanya ko pinay-street tune, tapos dyno. Kung may mga kailangan tayo dyan na mga gustong magpa-Fuel Tech na ano, yun, yung tropa, kahit saan. Haltech, Motec, lahat ng brand kaya niya i-tune. Ganda, boys. So, sir, iba talaga nabibigay ng 90s car na two-door, no? Oo, iba-iba. Iba talaga tindig. Boys, yung EG, pogi rin naman. Pogi naman EG. Pero kasi pag nakita mo tong balakang na to, boy, ang haba. Parang MR2, parang MR2, no? Oo. To be honest, boys, hindi ko masyado trip yung mukha ng Integra. Oo, Kasi sir, yun para siyang Accord, no? Yun lang, parang parang accord, yung no? ilaw. Dati Ilaw. round face to, bilog. Yung ba yung din dalawa? Yung apat, oo. Kaya lang nagsawa ako eh, mas gusto ko lang yung mukha eh. Mas gusto ko rin naman to kaysa dun sa yung dalawang Bilog, bilugan. Pero boys, yung likuran na ito, boys, oh, pang. Uy, sports car, naka-wing pa. Sir, pwede natin masilip yung trunk nito. Sige, Ano yung itsura sige, kapag ganaw bukas? Yung trunk, kasang mas maluwag sa, parang hatch din siya, maiksi lang yung bubong. Pero pag binuksan mo to, maluwag talaga. Ay, ayan. Yan, Sa sports car, boy, oh. Kahit maglagay ka ng motor dyan, kaya. Dati nung unang kuha ko to noong 2018, naglagay ako ng scooter. Dio. Siya dito. Pinahiga ko. Nakaiga. Yan o, tanggalin mo lang yan, tumba mo yung kuhan. Gusto, ang luwag, tol. Oo, Lord. Pero dito, sir, kapag nakaupo sa likod, maskip na. Tama naman, maluwag lang. Sa headroom lang, medyo mauntog ka pag matangkad ka. Pagdating sa parts, sir, ng mga taillight, pang ilalim, hindi actually, po ba mahirap yun? Parang igay lang din. Tingin ko, dati madali talaga. Pero ngayon kasi, nagkakaubusan na rin sa rami ng nagbubuo. Pang-ilalim, same lahat sa EG. Wala kang problema sa pang-ilalim. Body parts, madali din kasi maraming nagsosurplus. Yung nga lang ngayon, medyo nagbabawas kasi konti nang nagbebenta ng Type R. Compared dati, talagang pamigay preso. Parang onti ang bumubuo na Integra, no? May- Bihira compared sa mga EK. EK, EG, oo, marami talaga. Tingin mo, sir, dahil sa presyo? Ngayon, talagang tingin ko yon medyo mahirap kasi tumaas presyo rin talaga. Compared dati na medyo nagkalat. Tsaka siyempre, yung conversion, kadalasan ng dumarating sa atin, JDM. So, problema yung conversion. Papaswap pa nila, no? Swap pa, oo. Siyempre, yung mga boys natin, gusto drive agad, no? Drive agad, oo. Lalo yung mga kabataan yan. Ayaw na mag-convert. Ayaw mag-ikot-ikot. Sir, pwede natin mapasok yung interior nito? Sige boss, sige boss. Ito ang stock na Type Oo. R. Ito, dark glass rin to. Privacy glass. Privacy, oo. Medyo bihira rin. Boys, tignan mo yung ano. Yung salamin. Ang laki, no? Ang laki ng area na to. Tsaka makintab, boy. Paps, sila nagpintura na ito. Ang kintab, no? Kahit puti. Doon lang sa shop ko. Pero hindi ko pa actually nawawax yan eh. Ah, talaga? Oo. Pero ang ginamit kong paint dyan is single stage na Chromax. Ah, Chromax na. Walang clear talaga yan. Yung clear niya kasama ng paint. Ah, ganun? Oo. So, pumartida ka ba, sir, na walang top coat? Wala pa yan. Hindi pa nakatikim ng mga ano yan, yung mga ceramic ganun, di pa. Kaya nga, boys, medyo magaspang, no? Pero ang kintab, tol. Single stage na Chromax. Parang Oo. okay din pala, Nilinis no? ko lang kanina yan. Car wash. Sir, pasok tayo dito sa interior, no? Sige, sige. Pasok tayo dito sa interior, sir. Sa interior, ginawa ko lang talagang JDM spec. Ginawa kong DC2 lang na Type R. Lahat DC2. Tapos yan, ginawa ko all stock na team sa loob. Tapos ginawa ko lang na Mugen steering wheel, shift na pedal, yan lang naman. Tapos all stock na. Tingnan mo, pati head unit ko. Uy, 90s na 90s, Oo. tol. Kinuha ko sa junkyard sa Florida yan. Ah, ganun. Pero gumagana, sir. Gumagana, oo. Boys, ako, sir, sa 90s car, hindi ako fan ng mga touchscreen. Oo, sayang Magandang Oo. dipindot talaga, boys. Ayun, no? Oo, talagang biyalik ko si stock. True 90s vibe. Oo. Tapos, very mechanical yung shift. no? Ginawa ko lang modern talaga is engine, yun lang. Tapos Pati upuan, no? SR3. Sir, sa Type R na Integra ba? SR3 din? SR3, oo. 96 to 98, ganyan kulay. Tsaka maganda sa, Pops, mababa, no? Mababa, Integra, Ayun ang yun gusto ko, ang mababa. mababa talagang seat. Sir, pwede ba ako umupo dito? Okay lang, sige. Sir, si son mo po, mahilig nagda-drive din. Actually, tinuruan ko na siya, pero sa Matic pa lang. Bata pa kasi, 14 pa lang siya. So, next year siguro, baka turuan ko na mag-manual. Baka naghanap kayo ng anak, sir. Hindi ako. Sa, sir, sa gauge? Gauge. Medyo kakaiba to. oh. Oo, yan ang ginawa kong niya, gauge. At the same time, ECU na, fuel tech. Tapos naka oil pressure, tapos naka AFR gauge. So boys, ang ganda talaga kapag 90s car. Tsaka yung mating ni sir, hindi yung nasa Shopee, boss. Oo, hindi.
Ano to, Bucha? Ito makapal. Sir, yung nasa Shopee, manipis. Manipis, oo. Tsaka parang plastic yun. Ito Hindi makapal, sa boys. Caro fabric. matings talaga. Tsaka sa 90s, may mga shootan. Oo. Diyan sa 86, dati yung may tropa ko, 86, walang mga Wala talaga lagayan yung lagayan, oo. At least ito meron, pero hindi yung sa bagay dito, boys, Yeah, medyo may malaki, pocket no? naman May dito, pocket, oo. pwede kang maglagay ng ano dyan. Oo, wala lang mga cup holder, ito lang. Yan lang talaga, maliit. Maliit. Pero ang ganda rin. Sir, nakaupo ko na sa likod. Oo, nakakaupo. Kasya ka rin dyan? Kasya naman. Matangad ka rin, sir, pero parang masakip, no? Sa bagay, boys, pagka na-integra ka, dapat ikaw yung magdadrive, no? Oo, yun lang. Ganda nito. Actually, boys, ngayon ko lang na-appreciate yung Integra. Kasi, sir, mas gusto ko yung mukha ng EK. Pero EK, pagka oo. nakapasok ka pa talaga sa loob, no? Oo, iba. Ang ganda, boys. Tsaka ang haba ng salamin, parang Haba ng EG rin. Boys, so tignan mo. Oh, pucha yung... nasa likod ng balikat ko yung dulo ng pinto. Tsaka, sir, ewan ko pero sa Integra, parang mas sariwa yung mga pyesa para sa EG. Yun EF, lang, no? EG, medyo mahirap ng pyesa EG. Bibili ka ng EG, kaso yung presyo, hindi ka tumbas doon sa sariwa. Oo. Kulay brown na, no? Marami kang Puro gagawin gas-gas, pa. oo. Kailangan matyaga kang mag-restore talaga. Dito sa Integra, boss, buti yung mga pyesa nito, hindi naman pala ganun kahirap na. Sari-sariwa pa naman pala siya, no? Oo, sariwa naman. Yung isa pati dashboard. Yung dashboard ko dati kasi beige to eh. So, Hindi JDM talagang yun dispose ko lahat. Oo. Hindi magmamatch sa interior eh. Pero lumabas tong itong DC to na to, sa US talaga siya, galing. US, itong sa akin, US model talaga to boss. Kaya naka-sunroof. Tapos, rig left talaga. Hindi ako nagkaroon ng problema sa conversion. Oh, yun ang maganda. Yung isa ko naman, 4-door. Yung 4-door, nauna sa akin. Matagal na yon. 2008 ko yata nakuha yung 4-door ko or 9 gano'n. Yun ang unang talagang project car ko. Yun din ang unang kiniswap ko. Next year hopefully sana ma-restore ko naman yun. Yun ang gagawin kong i-repaint naman yun. Sa ganitong mukha ng Integra, may 2-door tsaka may 4-door. May 2-door tsaka may 4-door. So ano po ba yun? Yun ba yung parang ito yung sports car o yun yung... Same lang naman. May nilabas ng Type R noon na 4-door talaga, DB8. Yun ang pinakaunang Type R na 4-door. Alam po. Diba? Yung DB8 no? Lahat ng Type R, yun ang pinakauna. Yung 4-door. Tapos sumunod yung mga FK8, yun na lang. Pero parang mas pogi yung Integra Type R kaysa sa EK na yun, no? Oo. Mas malaki kasi, boss, no? Medyo. Pero nagkaroon din ako ng EK hatch. Pero hindi ko pa tapos, nakuha na sa akin eh. I-fill natin yung K24 Sige, sige. all stock, sabi ni boss. Testingin natin sound check muna natin pag tunog, no? Ano to, speed, K-tuned na Yun na 3 inch. K-tuned na 3 inch. Pakinggan natin, boys, Yaman ng tunog, no? Sir, iba talaga kapag naka-sunroof, no? Medyo may dagdag tindig, no? Oo. Yan, medyo may vibration lang dahil nilagay kong hard race niya, race. Isa ko, medyo walang vibrate kasi ang ginawa ko doon yung malambot na Engine sport. Ano, kotse feels. Oo, kotse-kotse na. Kasi, boys, maraming project car, pero alam mo yung medyo pagod yung sasakyan. Oo. Ito buo, no? Talagang kahit saan, dinadala ko to boss. Daily car, literal. Daily car, oo. Kahit 4 kami. Ganun? Oo. 2 anak ko, tapos sa si Commander, pinambabiyahe namin. Baguio, kung saan-saan. Last month, Clark. Tapos, ganito kababa? Ganito na, oo. Oh? Suspension niya, naka-tain na Yan, medyo maingay yung LSD niya pag matagal hindi ginamit. Parang no? Parang naka-turbo, no? Sumisipol agad. Grabe, iksi ng Iksi, shifter, oo. no? Ang pogi ka talaga kapag may shifter, eh. Pero actually, hindi naman siya masyadong maikli. Yung isa ko naman, talagang stock shifter ginamit ko. Ganda, boys. Tsaka iba dating kapag pucha, naka-racing seats. Pa-feeling kapag parang bibilis anytime, no? Boy, napakaswabe ng VTEC. Di ba? Alam mo yung tamang click lang. Oo. Hindi mo kailangan sumigaw, no? Hindi ganun kaingay.
Uy, iba talaga kapag K-series, no? Ang bigat pa nitong kahapon. Kaya nga eh. K24 na to, di ba? K24, oh. Na Type R na rin. Type R lahat, except yung black. So basically, K24 Type R na siya. Oo. Pero iba takbo, no? Ano ba to, sir? Tahimik pa to, no? Pwede pang palakasin, no? Pwede pa actually, pero nung dinainon namin to 2 months ago, 236. 236. Oo, premium gas lang yun. Damn. Hindi pa na-blaze. Tapos luma pa yung spark plug doon. Kumbaga, ano talaga, no? Kakapalit ko lang nung bago ako tumakbo ng motol. May ibibigay pa. Oo. May ibibigay pa, kumbaga. Parang ayoko na nung SIR ko. Ito na naman eh. Maghahanap na naman ng Integra, no? Pero magkano ba, sir, ang bentahan ng mga ganitong, kunwari, pagod na ganito? Yun ang di ko sure ngayon. Pero sa mga nakikita ko ngayon naman nagbebenta kasi, pag mga DC2, maabot na ng 2.5 more or less. Pucha, mahal pala. Oo, mahal na ngayon. Okay na pala ako, sir, sa ano ko, EK. Ngayon, tumaas talaga. Kahit sa US, grabe na. Lalo pag Type R sa US. Wala, ano talaga, boys. Sobrang mahal talaga. Pero sir, yung stock engine mabagal. B18C ko dati, hindi ko naurasan eh. Pero, siyempre, compared sa dito sa K24, medyo malayo. no? Oo. Pero matulid din naman yung B18C na nilagay ko dati. Boys, ano na ito? Alam mo yung kalmado lang mag-drive si Sir Ian? Yan. Galit. Yan. Grabe. Tsaka yung ano, yung handling pa, sarap. Kaya nga. Wala sa daan. Labag na labag. Kahit yung paano yan. Malaki rin tulong yung Astro RS. Sarap talaga. Yan, pag binibitawan ko, nginginging na rin. Yan yung LSD. Di ba? Grabe, boys. May pa ganun kaingay, di ba? Nakapag-usap pa tayo. Parang pure engine yung narinig ko, no? Grabe. Siguro dahil madaya sir kasi nilagyan mo ng K-series. Pero kung B-series to, Yung B-Series, baka hindi ako masyado nag-enjoy, no? ang problema sa B-Series kasi, kailangan pa mag-VTEC bago Oo. tumulog. Ito, bilis agad, no? Oo. Ito kahit wala kang VTEC, iba yung torque, iba yung power. Yung B-Series, tatakbo lang kung nag-VTEC eh. Yun ang inayawan ko sa B-Series. Parang ano, until mga 5,500, saka ka lang hahataw, no? Oo, ito baba. Talagang hihilain ka. Ang bigat pa natin, ang bigat pa nung... Kaya nga eh. Tapos ito, ginawa ko EPS na. Hindi naman sa ganung kataas. Ako rin nagkabit na. Fifth gear pa lang yan. Diba? May 6 pa yan. Grabe. Kasi oh. Tsaka boys, kahit corners. Hindi ka matatakot. Grabe. Parang ayoko na yung Hilux. Benta na ulit yung Hilux. Iba talaga boys Iba, kapag oo. nakasakay dito. Tsaka ano, yung pagliliko, Oo. planted ka talaga sa kalsada, no? Kaya pag mag-isa lang ako talagang hataw-hataw eh, para masulit eh. Kaya nga boy. Grabe boys, ang ganda tol. Sana na-experience nyo boys. Oo. Nakasakay kayo dito, ang ganda ng interior, kotseng-kotse. Tsaka most importantly, may takbo. Oo. Damn! Kutsa may cup holder pa. May cup holder, oo. Tsaka maganda na naka full exhaust, no? Full exhaust, oo. Kasi yung makina talaga yung naririnig Marinig mo natin. yung makina, oo. Napakaganda, boy. Sana dati pa ako kumuha ng Integra. Di ko rin alam, boss, bakit Oo. hindi nila gusto tong Integra, eh, no? Hindi nila masyadong hinahabol. Pero Siguro boss, sa bigat, pero ngayon hindi na
easy yung bigat kung malakas makina mo, boss. Kaya nga eh. Tinanggal-tanggal mo po to. Oo, pag pinagaan mo pa. Oo. May aircon, may power steering, may Oo, all power. glass pa. Yung trunk pa lang nito, boss, sobrang bigat. Yan ang pinakamabigat na part nito. Yung trunk. Tapos yung pinto, grabing bigat din. Walang armrest, syempre. Wala, pag Type R. Type R, walang armrest. Ganda. Iba yung hoodie ng ano, no? VTEC eh. Oo. Yan. Liksi, boy! Unang kinabit ko dito, boss, yung buong makina K20. Hindi ko pa pinapaandar, nagbago na ako isip. Dahil, Kasi yung 4-door ko, K20 na yun eh. So, wala lang, trinay kung anong difference ng power, tsaka sabi nga nila, mas malakas talaga ang K24. Kaya nagpalit ako ng black. best decision ever made, Oo. no? Ang mali ko lang, may piston sana akong kakabit. Eh, naisip ko wala na akong pambili ng cams, mga springs, retainers. Binenta ko. Eh, nung nalaman ko, ilan yung nilabas ng power ng piston, nagsisi ako, napunta kay Ace. Napunta sa ano? Oo. Powerhouse. Powerhouse. Yun yung gamit niya sa truck car niya ngayon, yung piston na yun. Kaya nga last month nung nag-report siya sa akin, tuwang-tuwa yun. Lumabas yung power ng makina. Halos 300 horsepower yata sila. Anong ma-advise mo para sa mga gusto mo ng Integra? Anong mga dapat nila silipin o paano sila magsisimula? Sa akin lang, pag usually kasi ang ma-integra sa atin, puro convert. Unang-una, ayusin mo na lang yung conversion. Medyo kahit Type R pa yan, kung nakita ko yung firewall, nakita ko lahat, conversion pangit, wala pa rin sa akin. Bagay, yun yung Oo. kasi yung pundasyon eh, no? Kung maselan ka sa Autoboss, ayaw mo nung convert, ayaw mo nung madumi yung wiring, so ayaw mo nung madumi ng firewall, di ba? Kaya believe ako kasi naka-Type R sila. Ang problema nga lang, kung di rin nila ayusin conversion, di mas maganda mag-USDM ka na lang. Oo, Oh, di ba? Saka mo i-Type R, no? Ah, may Type R. Oo. Tama. Oo nga, yun ang maganda, boy. Yung mga iba, loko-loko siguro. Loko-loko to si Ayan. USDM, ginawang Type R. Eh, yun ang trip mo eh. Wala silang magagawa, di ba? Pero hindi ka nag-convert, di ba? Hindi ka nag-convert. Mas maganda. Lahat, pati aircon mo, wala kang problema. Wala ka lahat kasi origlef. Lang, wiring, pinaka-importante, Wiring, harness. oo, walang di ba? problema. Naka-sunroof ka pa, di ba? Sunroof ka pa. Huwag mo na lang lagyan ng Type R sa gilid, no? Huwag mo na lang diyan. Kaya hindi ako naglagay eh. Sabi ko na. Oo. Pero, maayos ang kotse, di ba? Ayos, oo. Number one, firewall talaga pinaka-importante Firewall. sa lahat. Oo. Boss, sino mo gusto may shoutout to end our video? Shout out kay John Patrick, tuner ko. Papasalamat ako sa kanya kasi napalabas yung power. Street tune, tapos nag-dyno kami. Kumbaga hindi pa ito yung pinakamalakas na kaya niya. Actually, hindi pa. Kasi late na kami sa dyno nung dumating kami. 7 plus. Actually, pasara na yung dyno sa Pampanga ron. Mabilis lang, 1 hour lang kami. Medyo wala na mga berya sa dyno, pero kulang pa rin yung oras eh. Lalo pag naka-fuel tech ka. Pero street tune naman to. Hindi kami nagka-problema ng dyno. Pinalabas lang yung power talaga. Bakit ka pala nagpalit ng ano? Fuel tech na gauge? Wala lang, dati nag-K-Pro ako pero hindi ko ginamit eh. Wala lang, gusto ko lang ng... Yung isa ko, yun ang gagawin kong parang OEM lang. Pero link ECU naman kasi data na K-Pro, luma na eh. Bagay. Luma na talaga siya. Pero okay naman, hindi naman ako against. Pero ibang-iba yung mga modern na ECU na talaga ngayon. Marami kang pwedeng gawin. Final look natin sa ano, labas. Sipin mo, napakalinis na kotse, ganun tumakbo, sir, no? Ganito, Ayan. Pang! Yung makina, wala kang marinig na maingay. Ang maingay yung clutch kasi naka-ATS clutch ako. Krang gumagano. Wala siyang spring. Kadalasan kasi yung ganito kalinis, Oo. sa show dinadala, no? Show, hindi. Hindi naman tayo showy. Dito, pangharabas dito sa Dagupan, eh, no? More on Uy, performance sa ano lang. Daily. Sir, salamat. Thank you, At, thank you. pinakita mo yung sasakyan. Oo. Abangan namin yung 4-door mo. Sige. Pagka natapos ang panahon. Sana next year. Next year, mabuo natin. Oo. Actually, running naman sa ngayon. Yun nga lang, yung pintura niya, rig paint na Type R pa yung mga body panels. Ganda. Boys, nag-enjoy ako dito. Abangan nyo sa mga susunod na vlogs, boys, kung ano pa shoot natin. Let's go!